Samantala, habang papalapit ang bagong taon, inaasahan pa rin ang pagdagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ng mga pasaherong uuwi sa iba't ibang lalawigan para doon salubungin ang bagong taon. Si Bernard Ferrer sa detalye. Nasa PITX si Marlene. Hindi siya agad nakabili ng tiket dahil sa dami ng mga pasaherong uuwi sa Bicol Region. Kwento niya, nagtiyaga siya sa pagpila para makasigurong makakauwi sa Piodoran Albay. Pagkakataon na rin anya ang bagong taon para makabanding ang kanyang pamilya. Mahalaga naman yung para sa pamilya. Kahit wala ako sa Pasko, basta importante makauwi. Ano ba dito? Nagtatrabaho ka na dito or nagstay ka na dito? Trabaho para sa mga anak. Sa Magdalena Sorsogon naman, sasalubungin ni Araceli ang bagong taon. Ayon sa kanya, mas pinili niyang umuwi matapos ang Pasko sa Metro Manila para maalagaan ang kanyang mga alagang hayop. Yung mga aso doon, kawawa yung kayo mag-anuhan yung kung saan yung tatakbo pag makarinig ng mga paputok. Pag wala ako doon, hindi naman kaya ng pamangking ko. Matapos ang 4 na taon, makakauwi na rin si Marjorie sa Samar para doon salubungin ang bagong taon. Maswerte siyang agad nakabili ng tiket at pinaghandaan ang 1 linggong bakasyon matapos ang trabaho sa Metro Manila. Ano mga pasalubong mo sa pamilya mo, ate? Yung biscuit po. At saka mga damit. Sa taya ng PITX, inaasa nga abot sa mahigit 3 milyong pasahero ang dadaan sa terminal hanggang January 5, 2026. Dahil dito, mas pinaigting ang seguridad partikular sa pag-iinspeksyon ng mga bagahe at iba pang gamit. Nakadeploy ang mga security personnel, PNP at K9 units upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Maya't maya rin ang pagpapaalala ng mga otoridad na mag-ingat laban sa posibleng manamantala. Kasabay ng pagdami ng pasahero, tiniyak ng pamuno ng PITX na sapat ang mga bus at nasusunod ang tamang roadworthiness ng mga ito. Kabilang sa mahigpit na minomonitor ang mga biyahe papuntang Legazpi, Camarines Sur at Davao. Mahigit 4 na iligal na bagay ang nakumpiska ng PITX mula December 19 hanggang 28, kabilang ang mga kutsilyo, lighter, cutter blade at iba pang ipinagbabawal na gamit. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.